ginamit ito, supposedly, itong pangbayad sa ransom. Number one, yung pag sinabi po natin na cryptocurrency yung piningbayad, as in, is this as good as cash? Is it something that you can use to trade? Is there kumbaga, or everything has to be also digital? Kung ikaw ay nakakuha ng cryptocurrency worth 200 million, paano mo yan magagastos? Sa digital world, hindi mo yan pwede ma-withdraw at makuha at i-convert kunyari sa pesos or sa dollars. How does that work? How is the trade made using cryptocurrency? Opo. Meron ang tawag doon sa dati, sa pera na alam natin, fiat currency. Merong US dollar, Canadian dollar, yuan, dinar, and all other currencies. Yeah. Tawag doon fiat currency. Kasi pamahalaan na nagsasabi na merong halaga yung fiat currency, yung pera ng bansa namin. Meron na ngayon cryptocurrency. Sino nagsasabing mayroong halaga yung cryptocurrency? Lahat ng gumagamit sa cryptocurrency, siya ang nagdidikta. Paano ganun na lahat tayo na may cryptocurrency, tayo ang nagsasabi na may halaga siya? Dahil the mere fact, meron ka at tumangkilik ka ng cryptocurrency, ikaw, nagbibigay ka ng halaga. Anyone who uses it gives it value. So no one ang nagko-control sa cryptocurrency. Anyone but everyone, no one but anyone and everyone can get into it. Pumasok doon at lumabas doon. Now, So, hindi pa siya medium of exchange. Hindi pa siya ginagawang pampalit. Dahil wala pa ho tayo nakikitang kapihan na tatanggap cryptocurrency, or kung meron man, hindi malawakan ang pagtanggap ng cryptocurrency. Hindi pa ho na po. Pag pumunta tayo ng mall, di ba, ngayon nang nauumpisa pa lang wallet transaction apps. Yung mga GCash, Maya, GoTime. Kung pa lang ang natatanggap ngayon eh. Pero miski na po yung mga transaction app, nanggaling siya sa fiat currency, pinasok mo dun sa wallet mo. Correct. Sa GCash, Maya, GoTime, yung mga ginagamit ngayon. Ganon din po sa cryptocurrency. Yung peso mo, kailangan mong dalhin sa isang crypto exchange para yung peso mo, papasok mo doon sa wallet mo sa crypto exchange, at pag nandun na yung peso mo sa crypto exchange wallet mo, pwede mo nang palit at a press of an enter to Bitcoin or other cryptocurrencies. Ngayon, kapag meron kang cryptocurrency at yon ay tinatanggap na palitan doon sa crypto exchange, kung nasaan ka, nasaan ang iyong wallet, yun ang ibabalik mo from the cryptocurrency to your peso wallet doon sa loob ng crypto exchange. Banggitin ko po yung mga crypto exchange na mga legal. Coins.ph, baka narinig nyo na po yun. Coins.ph, Binance, and etc. Yung miski na walang nagko-control sa taas, baba, halaga ng cryptocurrency, Bangko Sentral ng Pilipinas nire-regulate, binabantayan, ginagabayan ang mamamayan at binabantayan yung crypto exchange na lisensyado nila dito sa Pilipinas, tulad ng Coins.ph. Ang GCash, meron na rin siyang crypto exchange sa loob ng kanyang transaction app. Parang kasi yung awareness nga ng marami sa atin, no, kami, na yung sinasabi mo, kasi may mga bansa talaga na katulad nung paggamit natin ng GCash dito, pag yun nga, sinabi mo, cup of coffee, you can go, let's say in Ecuador, even like Ecuador, na hindi naman talagang first world, na parang they're promoting na yung parang in the same way na yung GCash natin, di ba, ang pambayad mo, pagpunta mo, kukuhanan mo yung QR code, tapos mababawasan yung GCash load mo. Pero ito,
lalagyan mo rin ng pera yung GCash mo, lalagyan mo ng load, tapos you use it pambayad. Ganon yung ginagawa ng cryptocurrency sa ibang bansa. At sa atin, parang meron tayong limited number na parang ATM, na BTM, cryptocurrency, pero ATM, pero meron na sa Pilipinas. So we're getting there. Ngayon, ang tanong ko ngayon, yung sa binanggit mo na it started kasi ayaw na ito. Let's do away with the banks. No, kasi bawat transaction mo may fee ang bangko. So ito peer-to-peer, 'di ba? Peer-to-peer, kayo-kayo. Walang central bank. So walang regulation. Supposedly sa atin parang nagulat ako, ang central bank pala regulates. So which is against Yung parang exchange, ma'am. Yung exchange lang. So parang hindi ba nakakatakot 'yun? Kasi parang ang ano mo, gusto mo may bangko kasi kung alam mo, namomonitor mo, may passbook ka and all that. May central bank regulating na kung sakaling may reklamo ka dun sa bangko mo, you can go to the central bank na parang, or may PDIC, ganon. Na meron pa, for me, may advantage na may bangko, na may central bank, na merong mga ahensya na nagbo-monitor ng mga transactions. But in cryptocurrency, ano yung peer-to-peer na bantayan na blockchain? Ano naman yun? Yung how is the money secure? Opo. Secure siya in the sense na pag yung blockchain po, lahat ng involved, walang, yung sinasabi nyo nakakatakot, walang central authority. Wala kang mapupuntahan, Bangko Sentral. Pupunta ka dahil reklamo yung bangko. Wala kang pupuntahan SEC dahil yung nag-alok sa'yo ng investment, parang niloko ka. Walang central authority na mapupuntahan tayo. Totoo po yun, sa cryptocurrency walang ganon. Pero it doesn't mean na hindi mo matatrack or hindi mo masusundan ang mga transaction mo sa cryptocurrency. I have a personal legal case involving cryptocurrency, kaya ako inimbitahan ng programa nyo. Pumasok ako sa isang sitwasyon, sabihin ko na para nagpautang ako in the form of cryptocurrency. Tinakbuhan ako noong pautang, noong pinautang mo. Pinautang. So, dinemanda namin. Ang defense niya, na mali yung defense niya, hindi ako umutang sa'yo kasi walang proof. Walang proof na pinautang mo ko ng pera, bank transfer, and etc. Doon siya nagkamali. Kasi merong acceptable proof, which is yung record sa blockchain na permanent, hindi mo mapapalitan, etc. May nakita, miski na hindi nakita na from Arman Benko doon sa tao, lumipat yung pera, ano siya tawag nila, wallet address. At pinakita ko lang na yung wallet address ko ay galing sa akin. Ako talaga yun. Yun yung inassign sa akin na wallet address. Pumunta dito sa wallet address na to at ang proof na ito na doon sa kanya yon, yung pinautang ko, yung communication niya sa akin na dito mo sa wallet address na ito ipadala. So therefore, Sir Arman, there is a paper trail. So tama po sinasabi ni Senator Ping Lacson na yan ang dapat tignan na ng PNP kasi may paper trail po yan. So, madali, kaninong sakop na po yan? That doesn't fall under AMLA because we're talking about 200 million here. Matitrace ho ba yan kung kanino napunta sa Bangko Sentral? Sino po ang pwedeng to oversee ito, yung paper trail? Yung PNP at NBI, sa aking kaalaman po, meron silang cyber division, cyber fraud, na really in charge experts in blockchain, cryptocurrency, and yung mga other digital online crimes or crimes relating to anything digital or online. Ako po, sa NBI ako pumunta nun. Medyo natagalan lang sila
pero natagalan ng mga yung 2 araw po para makita nila yung mga wallet address. Sa dami ng inaano nila. Pero it's a press of an enter in your computer, makikita yung transaction. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.